naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Patuloy ang tensyon sa politika matapos ang malakas na panawagan ni Vice Presidente Sara Duterte na magbitiw sa pwesto sina House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez at ang ACT Teacher Representative Franz Castro. Ayon kay VP Sara, ang dalawa ay nagdulot ng malaking sagabal sa mga mahalagang programa ng pamahalaan at umano'y nasasangkot sa mga hindi kanais-nais na aktibidad. Dagdag pa rito, tumulong sina Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy sa pagbunyag ng mga isyong kinakaharap ng dalawang opisyal. Ayon sa kanila, si Romualdez ay may pananagutan sa umano'y manipulasyon sa budget habang si Castro naman ay patuloy na inuugnay sa mga makakaliwang grupo at mga aktibidad na naglalagay sa gobyerno sa langanin. Matapang na binira ni Ka Eric si Tambaloslos sa isang panayam kung saan sinabi niya na ang House Speaker ay ginagamit ang kanyang posisyon upang pagsilbihin ang sariling interes at hindi ang taong bayan. Sinundan naman ito ni Dr. Lorraine Badoy na tinawag si Castro bilang hadlang sa tunay na reforma dahil sa patuloy na pagbatiko sa mga insensatibo ng administrasyon. Samantala, nananatiling tahimik si Tambaloslos at Castro sa gitna ng mga aligasyon, ngunit may mga ulat na ang mga kanilang taga-suporta ay nagsusumikap upang maibalik ang kanilang kredibilidad sa publiko. Sa kabila nito, ang panawagan ni VP Sara ay nagdulot ng mas malawak na panawagan para sa transparency at accountability mula sa mga opisyal ng gobyerno. Ang mga pangyayaring ito ay patuloy na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa hanay ng mga lider ng bansa habang hinihintay ng publiko ang magiging sunod na hakbang ng Kongreso at Palasyo. Sa mata ng marami, ang tanong ay malinaw. Magtatapos na ba ang pamamayagpag ng mga paniniwala o pinaniniwala ang tiwaling opisyal? Well, para nga sa kabuang detalye, panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa mga balitang o mga bagong videos na ina-upload natin araw-araw. Teachers Party List, mga kababayan, ay creation niya ng CPP, NPA, NDF. Nanggaling mismo yan sa bunganga ni Joma Sison. Agree. Na ang Alliance of Communist Teachers ay CPP, NPA, NDF. So, yung lahat ng napakaraming problema ng ating educational system, ituturo natin kay Franz Castro. No, katulad ng sinabi ni Eric kanina, ito si Pahilga. No, sumali siya sa at talagang pinaaral pala ng CPP yan na maging abogado para i-infiltrate yung judicial system natin. Agree. At babuyin. Hanggang ngayon, active pa yan, ma'am. Active pa. Active pa yan. Yan, at ang kanilang role ay babuyin ang ating gobyerno, babuyin ang ating mga institutions. Correct. So itong si Franz Castro at ang Alliance of Communist Teachers na yan, nandyan sila hindi para maganda yung edukasyon ng mga anak natin at saka yung mga teachers. Correct. In fact, kinikikila nila yung mga teachers natin ng monthly na botaw. Na hindi natin alam kung saan napupunta. Hindi alam natin napupunta yun sa mga NPA, sa terorismo. No? So, itong sinasabi nila, napakalaking compliment ito sa ating Vice President. Yeah. Kasi nakikita, takot na takot sila. Saan ba natatakot ang CPP, NPA, NDF? Takot na takot sila sa isang lingkod bayan na totoong naglilingkod sa Pilipinas. Yan ang totoo tungkol sa kanila. So, yan, hindi na misteryo yung ganyan mga sinasabi ni Franz Castro. Yeah. Baka gusto niya maging secretary. Alam niyo mangyayari sa mga anak natin Anak ko, i-recruit pag si nila. Franz Castro, Sira. dadamputin niya yung mga anak natin na walang paalam at ipapasok niya sa van kasama si Satur Ocampo. Katulad nung ginawa nila sa Sa Palaingon. mga batang katutubo, no, na hanggang ngayon she's standing for trial at sana lumabas na yung desisyon Correct. para we will see her behind bars where she belongs. Agree. Miss Ina, thank you, Ma'am Lorraine, sa napakalinaw mong editorial commentary patungkol sa usapin na Yun nga. pinapatanggal nila si Inday Sara Diba? Duterte. Go ahead. Sabi nga, as Vice President Sara Duterte must be doing her job really well, Yeah, no? As Education Secretary, para ganyan ang hiling nitong mga komunistang teroristang grupo na kanina na una nating natalakay, no? I'm sorry. Una na nating natalakay yung influence, no, sa mga kabataan kasi yung simula sa EGP. And gusto ko lang din balikan ito. Go ahead. Dahil si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary, napakalinaw ng kanyang direksyon, natigilan na at tuldukan na itong NPA recruitment sa hanin ng mga kabataan. At yun yung gusto kasing di ba? We always say this na
itong mga komunistang terorisang grupo nakalubog dito sa sektor edukasyon, lalo na dito sa Kongreso, no, sa katauhan ni Franz Castro, ay talagang automatic yan ang lalabas sa kanilang bibig. Pero tayo, di naman na tayo, bulag. Kaya tayo, tatawanan lang natin yan si Franz Castro. Ang Christmas wish lang naman namin dito ay sana matauhan ka pa. Kung meron pang pagkakataon yan, di ba, Ka Eric, di ba? I mean, naniniwala pa rin tayo na sino kahit isang katiting dyan, no, ng bahagi ng pagkatao mo, Franz Castro, magbalik loob ka na. At lahat ng ginawa mo, atraso mo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga guro, sa mga kabataan, ay mabawi mo pa. Alam mo, Ina, Franco, Eric, no? Si Vice President, di ba may mga intriga-intriga na about that unit team thing, di ba, na may mga tao that are inuudyok siya, they're demanding na you already divide, you already umalis ka na, kumalas ka na dyan, di ba? But she's not doing it, and my guess here is because I can see it. She really wants to fix the educational system. Our I Vice agree. President is really very passionate about our children. Kitang-kita talaga yan. And tinitiis niya ito mga intriga na ito. Tinitiis niya yung binababoy siya ng Kongreso. No, yung that kind of treatment. Because she really and truly wants to serve the Filipino people, more so our children, more so because the CPP, NPA, NDF is inside our schools. No, so we are so fortunate to have such an education secretary. Ma'am, idadagdag ko lang. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ang CPP urban operatives like Franz Castro and ACT teachers. Hindi nyo ba nakita, consistent 3 major surveys ang nagsasabi na one of the best performing cabinet members sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr., si Sara Duterte, nasa 1, 2, 3 top performer, most trusted, high performance, most trusted at kinikilala ng taong bayan ang kanyang ginagawa sa DepEd. Number 2, malinaw po na may dapat ipapaliwanag. At kami nga nananawagan kay Inday Sara Duterte, napakabait po ninyo, Vice President Sara Duterte, para hindi ninyo ipagpapatuloy ang investigasyon na magpapatigil sa illegal na pangungulekta ng butaw. Ni Franz Monthly Castro. nila Franz Castro, na sa loob po ng 8 years, from 2015 to 2023, Brother Franco, ang estimated amount ay mga 50 million pesos. At walang Sa Manila lang yun. Manila, Luzon. Luzon. At walang audit, walang report, walang expenditures, walang projects, walang benefits. Mandatory payroll deduction pa. At ang ginagamit nilang sangkalan, may CNA daw sila. Collective Negotiations Agreement sa former DepEd Secretary Liling Briones na pwede namang i-review. Madam Vice President, hindi po namin kayo pinangungunahan, pero ito pong sentimiento ng mga guro at mamamayan. I-pursue po natin ang investigasyon. Bakit mula 2015 hanggang 2037, Brother Franco, nasa payroll, ang deduction aabot hanggang Yun, isa pa yun, 2037. diba? Ma'am Lorraine, mga kababayan, Miss Ina, ang butaw po ay monthly dues or forced contribution. Kahit hindi ka magko-contribute dahil ginuhugot nila sa mandatory payroll deduction, automatic nakakakuha sila taon-taon po, hindi bababa sa 10 milyones. Okay. Brother Franco. Ayun ang accomplishment ng ACT teachers, ang pangingikil. Nananawagan na pa alisin si Nananawagan Inday na Sara. ibang guro. Okay, malinaw yun mga kababayan. Ang accomplishment po ng ACT teachers party list, itong sinasabi ni Ka Eric, na pagkuha. Pangingikil to Ka Eric, Pangingikil di ba? ang equivalent niya. Malinaw ito. Panguutput. O sige, ngayon ibabalik ko ang tanong sa iyo. Ano ba ang accomplishment ng ating Vice Presidente? Naku. Ay naku, kita naman po Malulunod natin. Yung pagpapagawa ng maraming classroom, I cannot count it dahil sobrang Libo. dami Ka Eric. Libo. Libo-libo. Tomorrow we'll have the complete Yeah, report. please, ma'am, please. Ilalatag po namin ang accomplishment ng ating Vice Presidente para makita ng sambayan ng Pilipino. Pero kayo po, ano pong accomplishment ninyo? Not only that, Franco, nagbigay siya ng accountability Yes. niya kung anong ginawa niya sa pondo. Yes. Exactly, ma'am. At isa sa reason yan kung bakit kailangan ng pondo ng ating Vice Presidente. Bakit? Para sa kanila to Sa CPP, NPA, NDF ito Naalala mo, Kaya Frank? gustong tanggalan ng pondo. Yung binanggit Ka mo Eric. kanina? Yes. Pagpapalaganap ng MKLRP Oh, na gustong ipatigil ni Inday Sara sa online Oh. at habulin ang mga nagre-recruit ng NPA. Yan. Exactly, Ka Eric. Yung kanyang Kaya ginagawa. gusto nilang tanggalan ng pondo ang ating Vice Presidente
Dahil ang numero unong target ng ating Vice President Sara Duterte ay yung recruitment sa hanay ng kabataan. Exactly. Yun ba yung priority na sinabi mong walang kailangan i-priority ng ating Vice Presidente? That's the number one Priority. na priority ng ating Vice Presidente at sinasabi mo dito, kabaliktaran. ACT teachers, sabi nila gusto nila magkaroon ng bagong secretary na ipaprioritize ang teachers at estudyante. Exactly Bakit yung hindi Hindi ginagawa. ba yun ang ginagawa ng ating Vice Presidente tapos puputulan mo ng pondo? Hindi, at saka di ba yung style ng CPP, they pretend to speak for everybody. As if they are. Kaya Ganun nga lang eh. sila, si paano lang yan, si ano pangalan nun? Sila lang yan. Sila lang, kaya Mga nga- barkada, si Si Antonio Tinio. Tinio. Kaya nga si ganito eh. Kaya kinokorek natin ang kanilang pagsusulat dito. Even sa pag-narrative nila, lolokohin nila mga Pilipino as if they eh. Teachers and education personnel. Oy, tigilan Kayo niyo lang ganyan. yan. Uy, damay. Dahil marami nagmamahal na mga guro sa ating Ang Vice challenge Presidente. nga natin sa kanila, Trusted. before kayo mag-demand ng pagpapatanggal kay Vice President Sara Duterte sa Department of Education, i-account nyo muna. 3. Number 1, ang inyong panguhuthot sa mga teachers na umaabot ng 50 million na ang hindi nyo ma-account. Kawawa ang mga guro until 2037, dugo at pawis ng mga guro, 20-20, 50-50 pesos, 70 pesos, iba-ibang taripa. Bakit nyo ito ipinagpapatuloy? Paliwanag nyo, wala kayong report, wala kayong expenditures. Number 2, nagdo-double funding kayo. If you are building organizations of teachers, mayroon kayong party list that you can access 100 million pesos. Hindi pa kasama ang inyong 30 million na mga extraordinary fund na pinapalusot nyo sa Kongreso. Bakit papupundohan nyo pa ang mga teachers? Dapat may paliwanag nyo saan napupunta ang mga pundo nyo. Third, Brother Franco, nakasalanan nyo sa taong bayan, before kayo magmagaling, Franz Castro, sagutin mo muna ang panawagan ng taong bayan. Bakit kayo nag-kidnap Yan. ng mga kabataan sa Yun, Palaingon? isa. I-teacher ka pa naman, sabi mo. O bakit kayo lumabag sa mga batas at may mukha ka pang ipakita na nandyan ka sa loob ng Kongreso? You resign. Yan yung nahuli natin siya. Yes. Pero maraming Yung hindi siguro siya nagawa yan na hindi siya nahuli. Yeah. So ito ay klarong-klaro na ang ganitong Sindikato. hakbang ay sinindikato. Kaya tama lang na ang inyong pangalan ay Alliance of Communist Teachers sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kasamaan sa pangalan na yan dahil sa inyong ginagawang inostisya at mga pang-aabuso sa mga guro. Miss Ina, alam ba ng taong bayan, mga kababayan, kung gaano kabigat ang source na ito na ginagawa ng CPP, NPA, NDF through ACT and ACT teachers sa mga gurong pampubliko? 800,000 plus ang public school teachers, elementary and high school sa Magkano yung buong bansa. monthly? Ang nakukolektahan nila, ang ayon sa datos na hinahanap ni Vice President Sara Duterte, saan ang mga chapters ninyo? Bakit Yan. sinasabi nyo na may 300,000 na nagko-contribute na mga gurong pampubliko at hindi alam na mga guro na nagko-contribute pala sila? Yan. Eh kasi meron na nga tayo, nagtestimonya ka, Eric. Di ba? Nagsalita Sila na Teacher sila. Delia. Gusto na nilang itigil pero patuloy pa rin. Yes. Yeah. Patuloy pa rin ang pagkuha sa kanilang how much percent Mayroong 25 pesos, 20, may 50, may 70 pesos. Kaya sabi ni Inday Sara Duterte, imbestigahan ito. ayun ang imbestigahan. At dapat Eric. ipatigil ito. At ito yung gusto kong isa pa sa nasabi nila dito. Also, at the heart of teachers, which is raising the wages of teachers and non-teaching personnel according to ACT teachers. As it noted how over 90% of public school teachers do not make a living wages despite being overworked. Bakit hindi nyo itanong yan sa sarili ninyo? At bakit hindi nila i-demand yan sa Presidente? Tsaka Yeah. sabay kaltas. Tapos Kay hindi. Speaker Martin Romualdez. Sinabi nila dito, Di ba, yung, ma'am? Yeah. Sara Duterte is not the President. She's not also the head of Congress na nanggagaling ang budget. Hindi ba you are just making an issue para atakihin Ay, issue siya? lang. Why did you not demand it? Bakit niyo dinimanda yan at itinulak sa inyong kaberks na si Speaker Martin Romualdez na palaki ng pundo at sahod ng mga guro? Ba't ninyo ginawa? And why are you not demanding it from the President who is the head of the government? May Tama. comment. Yan nga, exactly. And they pretend that they care so much for the financial security of our teachers. Pero so ganito, tigilan nyo yung pangingikil niyo, pag-extort nyo, Exactly, ma'am. yung butaw na yan. That's my point. Sinasabi mo, hirap na ang mga guro na Sabay makakuha nakaw. ng sweldo. Sabay Kikikilan mo tutong. ba? Eh wala kayong pinagkaiba sa NPA na Franz nasa the kabundukan. Cotongero. Oh. Di ba ka, Eric? Isa Meron silang pinagkaiba na yung mga tao sa mga farmers natin,
Mga peasants natin doon, wala nang kapera-pera, tututukan mo pa ng barel para kikilan mo. Exactly, kaya Wala kayong pinagkaiba kahapon, doon. sinelebrate nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas ang anibersaryo ng CPP, Sinasabi Wala ng man Communist sa Party of the Philippines. Kaya, ang CPP, NPA, NDF. At yan ay ang Kamatayan Bloc. Kabataan na nandyan sa loob ngayon, Kabataan, Alliance of Communist Teachers at ang Gabriela. Yan po yung ginawa ninyo mga attack dogs na akala ninyo may panalo kayo pag kayo ay nakipagkuntsabahan, pero tapos na yung araw na yon. Any association that you have with the CPP, NPA, NDF party list is a kiss of death on your political ambitions. That I know that for sure because I have seen it on the ground. The Filipino people are no longer taking any double talk, any sweet words that are not translated into action. And what that amounts to right now is this perception that you are in cahoots with the CPP, NPA, NDF party list in Congress. Okay. Very well said. I still stand with you on what I think is our shared ground of love for country. Yes. And I hope that you can prove that your words are true. If you can couple that with action, starting with a resolution that you will file in the House condemning the CPP, NPA, NDF, and hopefully the Ethics Committee of Congress will censure the CPP, NPA, NDF party list in it, of which the Filipino people, if you have not heard, and I don't know how you could not have heard it because they are speaking loudly and clearly and screaming at the top of their voices na kinamumuhian nila si Arlene Brosas ng Gabriela, si Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers at si Raul Manuel ng Kabataan ng mga top recruiters ng NPA ng mga anak namin. Sana marinig mo yan, Mr. Speaker. We see that peace negotiations are another form of legal struggle, which is possible to be used by the revolutionary forces in order to advance the revolutionary armed struggle and the revolutionary mass movement. This other form of legal struggle, the peace negotiations, does not replace the revolutionary armed struggle nor the revolutionary mass movement. In fact, it should advance, it should support this revolutionary armed struggle as the main form of struggle, and the revolutionary mass movement, which is a more important struggle than the peace negotiations. Napakalinaw naman itong huwad na peace talks na ito, na kung saan pinatunayan din ng isa sa ating nakapanayam din dito na si Sir Mauricio, kung ano ang layunin nila sa peace talks na iyan. Ito ay palakasin, paramihin ng recruitment, at hindi nila ibababa ang kanilang armas. Isa yan sa mga indikasyon na hindi totoo ang peace talks na iyan, Yusek Joel. Correct. Ano yan as I said, as I have been saying, yung template na yan, hindi naman nila binabago. Dahil pag binago nila ang kanilang template, ang kanilang approach, para nilang binago yung mga in-indoctrinate sa kanila, nila Joe Masison at ng mga nauna, masisira yung foundation nila eh. Therefore, is there a chance that they had already changed, di ba, yung kanilang approach when it comes to dealing with peace talks as a part and parcel of the revolutionary armed struggle daw? Sa tingin ko po ay hindi. And we should caution our senior leaders there. Armed with that information, armed with that, pansinin ninyo yung mga statements ng mga supporters sila. Di ba? Sinabi na natin na there are no preconditions, pero sila pa ulit-ulit na binabanggit yung mga kondisyones, no, na kailangan daw ganito, kailangan daw ganyan. Sabi na nga natin na ang gusto nila ay nung yung joint communique na sinasabi ay start fresh, no? Yeah. Start fresh. Right now, yung mga nababasa ko ng mga reactions from the enablers of the CPP, NPA, NDF, and their spokesperson mismo, no? Aba, puro kondisyones. Puro demands. Meron nagkakaroon na ngayon ng may demands na. I'm sorry, Yusek Joel, I'm sorry, but we asked for it, no? When we sat down and negotiated with these terrorists by way of that communique by Charlie Galvez and Manny Bautista, we asked for it. Kahit wala ngang opening, maghahanap ng opening yung mga walang modong yan at magde-demand. Binigyan mo pa ng opening. And it is no longer rocket science. Alam na natin kung ano yung huwad na peace talks na yan. Nanggaling na mismo sa bibig ni Luis Saladoni na ngayon ay best friend na yata ni Charlie Galvez.
'Diba? Well, Parang tuwan-tuwa pa strategically. siya, no, na they were so kind. Sabi pa ni nanalo ko siya, no. So we really are asking for this. That's why we were so clear. We were so clear about no more. You don't go to the negotiating table with the CPP, NPA, NDF. Ano ba tayo? Baliw ba tayo? Paulit-ulit ito? Ang ano Diba? dyan, ha? And we don't want to wait for someone who will write against this peace talk. Ito, napag-usapan namin din dati, Franco, Yeah. ni Doc Lorraine. Sabi ko nga, ang isa lang ang gusto ko sanang makita na maging katapusan nitong sinabing nagsimula sa joint communique, now may exploratory talks. Eventually, if ever, magkasundo talaga that they should agree to disagree, ay, di ba, sabi nga natin, let's give them the benefit of the doubt. Sabi ko nga kay Yusek Badoy, kay Yusek Lorraine. Kasi, at the end of the day, someone has to sign a document, no, na nagsasabi na okay na, tapos na ito, dismantle natin, disarm na natin, at rejoin na ang New People's Army. Ito yung ito yung sana, yun yung maganap. Kailangan may pumirma eh. Kailangan may ganyang agreement. And successful ang local peace engagement. I agree. Very. Hindi nila maitatanggihan. Very, very successful. However, itong I'm just presenting a counterpoint, no? Yung halimbawa, ang kinausap sa local peace engagement, si Luzon, Visayas, and Mindanao. Now, kung si Luzon ay mag-disarm at sumuko at manumbalik, what about si Visayas and Mindanao? Yes. Hindi mauutusan ni Luzon si Visayas at Mindanao. I think ito sana, hopefully, ito yung idea na may isang magsasabi, hopefully, na isang magsasabi, Luzon, Visayas, Mindanao, stop it altogether. Hopefully po, Yeah. hoping against hope, You know. na ito yung kanilang goal, end goal, kumbaga nga. Somebody has to sign something But- to end everything, to the arms struggle. But from where I'm sitting, no, there is a proper time for that. Yes. No? Bubugbog sarado ko muna sila hanggang sila'y magmakaawa. Hindi ako babiyahe ng Oslo at bibigyan ko ng halaga yung mga yan. Kasi wala na spent for... Sino ba yan? Sino ba yan si Luis Salandoni? Sino ba yan si Connie Ledesma? Sino ba yung mga yan? Juliet De Lima? Correct. They're ancient crypt kickers. Nagnanaknak na nga yung mga yan. Bibigyan ko pa ng importansya. In-internationalize ko pa yung issue. I'm talking about Charlie Galvez and Manny Bautista, what they did, okay? Itong katraydoran nila. And they did not even consult, no? Wala silang konsultasyon sa security sector. Wala sila, they just went there. Bakit ka makikipag-negotiate sa mga yan? And we're very successful already. At tas ngayon, ang kakapal na mga mukha, they really think they can actually make demands. So, pinakita nila talaga ngayon na they're not sincere. Kasi what you're saying, no, yung localized peace talks, ito yung mga Yes. foot soldiers nila. Ito yung mga nahihirapan, nagugutom, nagkakandamatay, nagkakasakit, Correct. lahat Ayan, yan, no? namamatay sa enkwentro. Yes, pero itong mga ito, nakausap ngayon itong nila Charlie Galvez, yan yung nagpapakasasa sa dugo ng mga anak natin. Why would they give up? Racket nila yan. Pinakamalaking sindikato sa Pilipinas, isa sa pinakamalaki sa mundo. Why will they negotiate with us? At ngayon nagmamalaki pa. Nag-enjoy sila ng snow Ibubugbog ngayon sarado doon ko muna sila sa at baka Europe. at iisipin ko muna kung kakausapin ko sila. Pero where we stand now, panalo na ang Pilipinas dito. So bakit ako makikipag-usap sa kanila at bibigyan ko pa ng halaga at gagastos pa tayo ng taxpayers' money para makipag-usap sa mga yan? Baka yun ang habol ninyo, yung taxpayers' money. No? Kaya nga, gusto ko lang maitanong, Ma'am Lorraine or Yusek Joel, ano ba ang nasa likod ng isang tao kung bakit makikipag-deal ka sa isang bagay na alam mo na paulit-ulit ka? Anong intention You know mo what I think it ganitong is? bagay, You ma'am? know, one of those reasons that I heard, I heard from the soldiers, it's ego. They want the credit to go to them. Because I had this talk with Charlie Galvez and it was horrifying. It was horrifying in the shallowness of the reasons that he gave us. It was terrible. It was like watching a freak show. It made me so indignant kasi what will this mean? Our soldiers will die again because of your hallmark marshmallow little twin stars philosophy of love and peace and unity. Where did you get that, 'di ba? I'm sorry, I cannot shut up about this because what this means is once again binibigyan mo ng opening. Ano ba ibig sabihin ng peace talks? Sabi niya kasi wala namang mawawala.
Walang mawawala. Hindi mo ba alam kung ano yung peace talks na yan, yung huwad na peace talks na yan? Propaganda yan. Ang ibig sabihin, it legitimizes them. And what will happen? They will recruit our children again. Dadagdag na naman yan, aabot na naman sila sa mga bundok, at yan mamamatay na naman yung mga anak natin.